Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali, pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita nyo. Iba po yung magsinungaling ka sa pagkakamali. Yan. Nawala na si Cesar Sinita sa kaniyang pamimersonal sa channel niya at tuligsa ng tuligsa sa pananampalataya at nagsusuri. Dahil alam niyo naman, nagsusuwaga na yung mga banat niya na naunang sinabi niya na ang Katoliko ay siya talagang unang iglesia ni Kristo. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo. At yun. Malinaw. At ito din ang pahayag, kung naalala ninyo, sa ministro nilang si Michael Sandoval, na ang Iglesia Katolika ay sa pasimula siyang unang iglesia ni Kristo. Pero wala daw kontrahan. Pakinggan natin muli. Na ang Iglesia ni Kristo ay iba sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po Iglesia Katolika Apostolika Romana ang Iglesia ni Kristo. Kung Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo, talagang hindi ang Iglesia Katolika Romana na Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo sa 1914 Punta Santa Ana, Manila. Pero ang Iglesia ni Kristong tatag ng ating Panginoon Jesucristo, mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Di sablay. Ano sa palagay ninyo? Di ba sablay na sablay ang pahayag dito ni Cesar Sineta? Kaya, yon ang dahilan na nawala na siya sa kanyang channel. At dahil diyan, bago siya nawala, nagsusuri naman siya. Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali. So normal na naman umano na magkakamali. So tatalakayin natin mga kapatid, dahil hindi normal pag ikay umanib sa mali na iglesia. Kumusta? Welcome sa ating live streaming. Late tayo, no? Pero yun, napansin ninyo mga kapatid na ang mga ngaral sa Iglesia ni Kristo na talagang grabe ang banat nila sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. Na ang Katoliko daw ay sa demonyo dahil ang mga pare ay nagbabawal sa pag-aasawa at ginagamit nila ang talatan mga aklat Katoliko. Pero napansin niyo, sa kanilang pagbanat, kahit ministro pa na si Michael Sandoval, na ministro ng Iglesia ni Kristo, pinatunayan mismo na ano daw, at itong si Cesar Sinita naman, sinabi niya, mali daw ang unawa. Hindi ko naman inunawa yon. Nireflect ko lang yung pahayag ng ministro niya na si Sandoval.
Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. So, talaga pong sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay siya ang unang Iglesia ni Kristo. At sa ibang channel niya, ito, dinagdag pa niya. Dahil sinabi ko raw, na sa pasimula, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo, at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. No, galing mismo sa kanyang bibig. Di daw umano nagkokontrahan, di daw umano nagsusuwagan. Paano din nasusuwagan na sa ibang pagkakataon sinabi din niya, ang Iglesia Katolika hindi talaga ito ang Iglesia ni Kristo. Tama kung ang Iglesia ni Kristo tinutukoy niya, yung inaniba niyang tatag ni Felix Manalo. O na ang Iglesia ni Kristo ay iba sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Hindi po Iglesia Katolika Apostolika Romana ang Iglesia ni Kristo. Ay sa pangalan lang po magkaiba na eh. Ang pangalan pong Iglesia ni Kristo, yan po ay unang siglo pa, mababasa nyo na sa Biblia. Yan po ang unang kaibahan niya. Tandaan yung maigi, nababasa sa Biblia ang Iglesia ni Kristo, at yan po ay base po doon sa sinabi ni Kristo na itatayo ko ang aking iglesia. Mabasa sa Biblia. At sino yan na iglesia ni Kristo? Yun po bang inaniba nila? Yun po bang pinaniniwalaan nila? Galing mismo, mga kapatid. Kayo, alam nyo naman na noon pa grabe ang banat nila sa simbahang Katoliko na ang Katoliko ay sa demonyo. Pero ano sa palagay ninyo? Bakit pati na yung ministro na si Sandoval at itong INC Deacon na si Sineta ay di talaga na pigilan ang pagsasabi sa katotohanan na ang Iglesia Katolika ay siyang unang Iglesia ni Kristo? Balikan natin ha. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. So iba ang suot niya ha? Talagang pinanindigan ni Sinita dito na iba ang suot niya na ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Kristo. At patawa-tawa pa siya. Nireplay lang natin. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika. Dito, pinanindigan talaga. Walang kontrahan. Iba na naman ang sinuot niya na ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Kristo. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ang Iglesia ni Kristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi
yan po sa pasimula ay Iglesia ni Kristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. O, see? Nagbuhat pa sa panahon ng mga apostol. Sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Kaya, di ba siya nagsuri sa kamalian niya? Nagsuri siya sa kamalian niya, pero yung kamalian daw niya, hindi yun kasinungalingan. Di ating narinig si Wendell Talibong, Mr. Wendell Talibong. Yung pagkakamali ko po ay hiningi ko ng sorry sa iyo. Kasi talaga pong ganun yan. Normal po minsan ang tao nagkakamali, pero ang pagkakamali po, iba po yan sa pagsisinungaling. Kita nyo. Iba po yung magsinungaling ka sa pagkakamali. Yes. At iba talaga pag pumili ka sa maling sikta at nagtuturo ng kasinungalingan. Inaamin talaga nila na ang Katoliko sa pasimula ay siyang unang iglesia ni Kristo. Ngunit, natalikod daw yung tinatawag na apostasy theory. Hindi lang ang iglesia ni Kristo ang nagturo niyan, kundi pati na ang Seventh-day Adventist, natatag ni Ellen Goldwhite, ang Mormons, at ang grupo ng kahit kay Eliseo Soriano, nataliko daw ang unang iglesia. Pero totoo ba yan? May batayan ba? Di po ba sabi nila pag di mabasa sa Biblia, di daw paniwalaan? Mga kapatid, kayo na ang magdesisyon. Batay sa narinig ninyo. Kung tinatanggap nila ng Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo, ibig sabihin, yung nagdala ng pangalang Iglesia ni Kristo ay pirated na. Kaya bukas ating tatalakayin yung kanilang paniniwala na oo nga, ang Iglesia Katolika, siya ang unang Iglesia ni Kristo. Ngunit natalikod ito dahil daw nagturo na si Kristo ay Diyos. Naku, yun ang kanilang argumento. So, pasok muna tayo, late ako, sa punto por punto mga kapatid. Bukas, ang karugtong nito, tatalakayin natin. No? Si Sir Rick, talagang na igagalang ni Tatang Sinita si Bro Wendell dahil matapat na mangaral si Bro Wendell, mabuhay. Bro Wendell, okay. So, pagdasal din natin sila, no? Pagdasal din natin sila. Okay? Duwag yan si Latigo o dan sa RMG. So RMG din, banat na banat, no? May sasagutin tayo kay RMG. Pero mas mabuti din kung harapan na debate tulad sa paghamon ko kay Sandoval, dahil si Sandoval, pag naghamon siya ni Eliseo Soriano noon, bigay siya ng kondisyon. Pag matalo daw umano ni Eliseo Soriano ang Iglesia ni Kristo, libre siyang gigibain ang lahat ng mga bahay sambahan. Pero ito ang offer ko din sa kanila kung sakaling si Sandoval harap ng debate. Yung one-on-one lang talaga. Walang tagabigay ng mga referensya. Sangayon ba kayo sa ganyan na paraan? Walang tagabigay ng referensya. One-on-one, harapan. Merong mga kasama, pero wala yung tagabigay ng referensya. Dahil sila kasi, pag makipagdebate, di sila makipagdebate na walang mga assistant. Tulad sa nangyari sa debate namin ni Rizalito Ocampo, debate namin ni Ramel Parba, at sa debate ni Father Darwin at Ramel Parba, may assistant talaga. No? Pero, sangayon kaya sila. Yung walang assistant, isa-isa lang, face-to-face. Ano ang nasa isip niyo? Comment kayo. Okay, pasok tayo sa punto por punto.